Kami po ang body there. Ito po ang pastor sa west. Ito po Matt. Ang ito din sa main church. Pastor John Moody. Gusto ko lang sabihin yung mga pangalan ng mga napuntahan. It's hard to get. Susan. Ivy. Jennifer! Gina. And Glenda. Yung mga kamulaan. Lord. Saan pa rin? Dalawang. So, pumunta sa inyo lahat. Salamat sa pagtanggap nyo sa amin. Kaya ang aking masasabi siguro sa papasahin ko lang sa English at sa 1 Peter, kung meron kayo sa Tagalog. Sa 1 Peter, unang sa page 298. Sabi ko lang sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 10. Kayo naman mga babae, masakop kayo sa inyong asawa. Oh. Amen. At kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Amen? So kung meron kayong mga asawa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sila ay matadala niya dahil sa inyong kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. So for those na hindi pa niya masyadong malalaman kung paano magsabi about Jesus and ano yung gospel sa kanila, sa inyong magandang asal, yung paano kayo kumilos lahat, magsalita, mag-umarte, madadala siya sa Panginoon. Kapag nang makita nila ang inyong makabiyos, kapag nakita nila, amen, at malinis na mamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas. So, ang ganda pala, hindi lang sa labas. Tulad ng pag-aayos sa buhok, ako meron akong clip. At pagsusuot ng gintong alahas. At mamahaling talit. Sa halip, so hindi lang pala ang ganda galing sa iba. Sa halip, pakyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ibig sabihin, ang ganda pala, hindi lang sa panlabas, kundi para sa panloob. Ang kagandahang walang puso. Ito po ang pinakagusto ko. Ang ganda sa loob ay kagandahang walang puso. Ganda na walang puso. Hindi pumupupas ang ganda ng isang babae kahit may umiidad na tayo. Amen, Susan? So, lalong habang nagdadagdag ng edad, ay lalo pa tayong bumagan. Amen. Pagkat ang kagandahan ay walang kupa. Ang kagandahan walang kupas na likha na mag-amo at mapayapang diwa. A gentle, Tagalog, a gentle and quiet. Ang iyong pananaw, ang iyong pagdala ng sarili mo maamo at mapayapa. May kapayapaan sa iyong puso. At kahit ano ang mga problema, kahit ano ang kahirapan, kahit ano ang mga pagsubok sa buhay, pagka tayo ay anak ng Diyos, ang ganda natin lumalabas lalo sa kahirapan. Amen ba yun? Amen. Kasi in time, doon sa times ng kahirapan at pagsubok, lumalabas ang tunay ang grasya ng Panginoon na bubuo sa ating mga puso at merong kapayapaan, merong maamo sa inyong at kaya natin
dalhin. Amen, Tina? And, ID, ang anuman ang pagsubok. At, magkakaroon tayo ng pag-asa, sabi ko sa kanina din, na malaki para sa ating buhay at pamilya. Yan ang ito kasing ganda ay lubhang mahalaga, maamo at mapayapang diwa ay lubhang mahalaga sa mga natin. Yan ang kagandang ipinakita ng mga banal na babae umaasa sa Diyos. Kung pa tayo umaasa sa Diyos, mananampalataya sa Panginoon, noong unang panahon sila, ito ang masasabi ko lang sa inyo, mga kababaihan. Kung meron pa kayong mga asawa, una, may kagandahang walang upas. Ang kagandahang walang upas, hindi panlabas, kundi panginoon. Kagandahang walang upas ay nasa puso, maamo at mapayapa. Ito po ang nakikita ng ating pamilya, ating kapitbahay, ating mga asawa. Kung meron pa yung mga asawa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, maaakit din natin. Yun ho ang aming sanalahin. Marami pa kayong gumanda na walang upas, lalong pumasag sa Panginoon. At one day, buong pamilya na po, ipunin sa Panginoon. Dahil sa kagandahan na nasa inyo na ngayon, at lalo pang mag-living dahil Amen. Si Kristo po, ang masaganda na lumalabas sa atin. Amen.